Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Island, Visayas, Philippines. Welcome po sa Jesus is the Answer program, year 2025. Congratulations po sa lahat ng mga nanagumpay mula sa year 2024. So congratulations sa bawat isa sa atin. At ngayon ay patuloy tayong mag-aral patungkol sa salita ng Diyos na pinamagatang The Power of Sword. Wow! Mag-aapoy tayo. Ano ba itong The Power of Sword? Ano ba itong sword na ito? Ito ay sa wikang Tagalog ay tabak. Ano bang sinasabi ng Hebreo chapter 4 verse 12 sa sword na ito or sa sa tinatawag na tabak or siyang salita ng Diyos? Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, Ama, nagagalak ang aming puso minsan pa. For this year 2025, patuloy na pag-alabin mo po nawa kami at patuloy pagapunuin ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng kapangyarihan ng tabak na patuloy naming pag-aaralan for this month, year 2025. This month of January. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng karagdagan na karunungan at kaalaman upang patuloy na maging matagumpay kami sa aming paglalakbay for this year 2025. Pagpalain mo kaming lahat ng mga anak at lingkod mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Always remember that the sword or tabak ay pinapakita dito sa Ephesians chapter 6 verse 17 that the sword is one of an offensive weapon of the armors of God spiritual. Sabi nga, mostly lahat ng armors of God ay defensive, for the defensive. Tanging nag-iisa lang ang masasabi nating weapon na offensive, panglaban, no? Hindi pangsangga lang, kundi panglaban. Napakahirap na pumunta sa labanan na puro ka lang sangga ng sangga sa iyong mga kaaway. So, mapapagod ka. Sabi nga, mas lalong magiging matapang ang kaaway na atakihin ka kapag puro defensive ka lang, kapag nakita niya wala kang gamit na weapon upang sabi nga ay labanan siya, matatakot siya, hindi sa defensive weapon mo, kundi matatakot siya kapag mayroon kang offensive weapon na kung saan itong tabak na magkabilay talim. Gaano ba ito kakapangyarihan ang tabak na magkabilay talim? Always remember na sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 17, sabi nga, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. This is the example of defensive weapon, pangsangga. Isuot ang helmet ng kaligtasan. Pero ito yung higit na napaka-importante na sa ating pagsisimula, sa ating journey for this year 2025, ay dapat mayroon tayong hawak na tabak at dapat alam natin kung gaano kakapangyarihan ang tabak na ito na ibinigay ng Diyos sa atin bilang, sabi nga, ito yung ating offensive weapon sa pag-atake sa kaaway habang tayo naglalakbay sa mundong ito this year 2025. Bagaman hindi natin alam kung ano pang mga kalaban natin this year 2025, but always remember na magiging matapang tayo at panatag
At may pag-asang magtagumpay kapag mayroon tayong kapangyarihan na taglay-taglay ng tabak or ng sword. So, the sword is one of the offensive weapon of the armors of God spiritual. Pinapatunayan sa Efeso chapter 6 verse 27. Sabi dito, at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. So, pinapakilala, kaya ganun na lang makapangyarihan ang ating offensive weapon na kung saan ay tinatawag na tabak or the sword na sinasabi sa Hebrew chapter 4 verse 12 na ito ay sabi nga, tabak na magkabilay talim. Tingnan natin kung gaano kakapangyarihan ang tabak na ito na magkabilay talim. Bakit makapangyarihan ang tabak na ito na siyang salita ng Diyos? Ang ibig sabihin ng tabak na ito ay siyang salita ng Diyos that no other than is our Lord Jesus Christ. Dahil pinapatunayan, kaya pala ganito na lang kakapangyarihan ang tabak na magkabilay talim. Dahil ang tabak, ang ibig sabihin ay siyang salita. At sino ang salitang ito? Pinapatunayan sa John chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kaya ganito na lang pala makapangyarihan ang sword or ang tabak na magkabilay talim. Dahil ito ay salita na kung saan is Jesus Christ Himself. Bakit? Kasi ang salitang ito ay pinapatutuhanan sa John chapter 1 verse 1 na itong salita ay Diyos. At ang tinutukoy is Jesus Christ Himself. Jesus Christ is God. Makita natin na sa verse 14, tinutukoy na itong salita na Diyos, na simbolo ang kanyang simbolo ay tabak na magkabilay talim, ay naging tao. Itong salita, sabi niya sa verse 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. See? Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig. Wow, grabe. Pag-ibig. Ang kapangyarihan ng tabak na ito na siyang salita na si Jesus na Diyos. Sabi nga, taglay niya ang pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. See? Napatunayan natin. Kaya pala na ang tabak na ito na magkabilay talim ay makapangyarihan dahil ang simbolo ng tabak is the Word of God at ang Word na ito ay nagpakatao at ang Word na ito ay pinapatunayan na Diyos at walang iba si Jesucristo. Gaano ito makapangyarihan ang tabak ng Espiritu na siyang salita na si Jesucristo? Sabi sa awit 107 verse 20, ganito ang kanyang kapangyarihan. Yung tabak na siyang salita, sabi niya, sabi sa awit 107 verse 20, ito ang kapangyarihan. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Wow! So ito yung kapangyarihan ng sword na ito na siyang salita. Na ang salita na ito ay Diyos at ang salita na ito ay nagpakatao sa katauhan ni Jesucristo. Na siyang Diyos na nagpakatao. Sabi niya, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling. Matindi. Ang kapangyarihan niya ay nagpapagaling at nagliligtas ito. No? Sabi nga, awit 107 verse 20, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling
at naligtas sila sa kapahamakan ng darating. Ito ang kapangyarihan ng tabak na siyang salita ng Diyos. Number 1, may kapangyarihang magpagaling. Tingnan natin kung anong kapangyarihan. Pinapatunayan sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang kapangyarihan nito ay kayang magpagaling espiritual. See? Kahit anong gawin mo, ipunin mo man ang lahat ng medisina sa mundong ito at gaano man yan kamahal, sabi nga, walang sino man na makapagpapagaling espiritual sa iyong katauhan, sa iyong sakit espiritual. Ang makapagpagaling lang sa iyo kapag may sakit ka espiritual, ang kapangyarihan ng tabak na itong salita na Diyos na nagpakatao na sa katauhan ni Jesucristo. Ang kapangyarihan nito ay ang kayang pagalingin ang ating spiritual illness. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ng tabak na ito na siyang salita ay tumatagos, sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Kahit anong inom mo ng napaka-effective at gawa ng matalinong tao sa mundong ito na gamot, kailanman hindi niya maaabot, hindi kayang pagalingin ng kanyang naimbentong gamot ang sakit mo espiritual. Hindi niya kayang abutin ang pinaghihiwalayan ng iyong kaluluwa. Yung kaluluwa, yung tunay na ikaw. Yung may 5 senses, may kapangyarihan, sabi nga, mag-reason out. May kapangyarihan mag-choose right and wrong. May emotion, may 5 senses. Nakakita, nakaamoy, nakalasa, nakarinig, nakahipo. Ito yung tunay na ikaw, na spiritual being. Sabi nga, kung may sakit ito, sabi nga, hindi kaya ito pagalingin ng anumang klaseng mga antibiotic na gawa ng tao na gamot. Ito, ang tabak na siyang salita, ang kapangyarihan niya ang makaabot at maghilom ng sugat o anumang sakit ng ating kaluluwa at espiritu. So siya lang ang magpakapagaling, ang salita ng Diyos. Ito lang ang makarating doon sa pinaghihiwalayan ng ating espiritu at kaluluwa. Kung may sakit tayo espiritual, always remember na kahit anong gawa mo, na ingatan ang physical mong katawan, kung may sakit ang iyong kaluluwa, abnormal ka sa mundong ito. Mahirap ka pakisamahan even yung hindi mo alam at hindi mo makilala ang iyong sarili. Napakahirap na ang may sakit mismo ay ang iyong kaluluwa at espiritu. Lagi mong tandaan, kapag yung tunay na ikaw na siyang kaluluwa, spiritual being, ay healthy sa harapan ng Diyos, relasyon sa Diyos, magiging healthy ang relasyon mo rin sa iyong kapwa. Sabi nga, hindi ka problema, makakatulong ka. Sabi nga, sa biyaya ng Diyos, makakagawa ka ng kalooban ng Panginoon. Masaya ka, masigla ka, at hindi ka paghaharian ng sakit at karamdaman sa pisikal. Dahil kung ikaw ay magaling at healthy, spiritual, hindi maitatago ng ating pisikal na ikaw ay healthy spiritual dahil sa ating kagalakan at kapayapaan, lakas,
mula sa ikalaliman ng ating katauhan, and that's our spiritual being. Yun yung tunay na tayo, yung kaluluwa, kapag healthy ang kaluluwa. Sabi nga, anong pagkain ng kaluluwa? Is the Word of God, salita ng Diyos. Pero kapag walang salita ng Diyos, laging kinakain ng kaluluwa, siraulo ang tao, mainitin, pangit ng ugali, hirap ispilingin ang isang taong may sakit sa kaluluwa. Sabi nga, hindi siya masaya, hindi siya satisfied, parang may kulang sa kanyang buhay. Hindi niya makamtan ng tunay na joy of salvation. Laging, there's something na may hindi siya mauunawaan sa kanyang sarili. Pero kapag healthy ang kanyang kaluluwa at espiritu, ito yung taong, sabi nga, kay sarap kasama. Hindi siya problema. Lagi siyang lunas at nakakatulong sa lahat ng anumang mga problema. Kahit alam mong siya'y may problema, pero nagiging asin at ilaw at blessing siya sa kanyang kapwa-tao. Hindi siya pabigat or simula ng kaguluhan. Madali siyang pakisamahan. Masaya siya kasi healthy ang kanyang espiritu at kaluluwa. Magandang relasyon niya kay Kristo. Kaya kaya niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Yan ang kapangyarihan ng tabak na siyang salita. Kaya niyang pagalingin ang may sakit mong kaluluwa. Ano pa? May kapangyarihan magpagaling ng ating physical na katawan. Kasi kapag magaling ang ating kaluluwa, definitely hindi makapanaig ang sakit at karamdaman sa ating physical na katawan. Pero kahit masasabi mo you're beautiful, you're healthy, pero kung ang iyong kaluluwa ay may sakit, makikita sa ating physical na katawan na may sakit tayo sa ating kaloob-looban. Makikita mo ngayon sa FB, maraming mga taong may sakit sa kaluluwa. Kaya nagkakaroon ng alta presyon, sakit sa physical na katawan. Dahil may sakit na sa kaluluwa. Gusto'y away, no? Sabi nga, gusto'y laging kataasan. So, kahirap pakisamahan at nagbibigay lang ng kahihiyan. Kaya makita natin na kapag ang tabak na ito at ang salita ng Diyos ay ating pananampalatayanan, no? Sabi nga, magkakaroon tayo ng kagalingang pisikal sa mga lata at sugat na natamo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. If we confess, decree and declare na tayo'y pinagaling na sa mga lata at sugat ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang kapangyarihan ng tabak na ito na siyang salita. Sabi nga, ay makamtan mo ang total complete healing. At mabilis ding gumaling ang physical na katawan. Walang mananahan sa physical na katawan na sakit at karamdaman kapag healthy ang iyong espiritu at kaluluwa. Kaya maraming may mga alta presyon at kung ano-ano pa. Dahil, sabi nga, hindi healthy ang kanilang kaluluwa. Pero kung healthy yung kaluluwa, walang mananahang sakit sa iyong physical na katawan. Kaagad maranasan mo ang kagalingan. Bakit? Dahil ang kapangyarihan nito ay umaabot hanggang sa kasukasuan at sa utak ng buto. Kaya walang arthritis. Kasi hanggang sa kasukasuan at sa laman ng iyong buto. Di ba yan yung may sakit? At saka yung mga may cancer, bone cancer. Kayang pagalingin ang salita ng Diyos na siyang tabak. Kasi ito lang ang makakaabot sa kalagayan. Kahit ang isang tao, ito yung utak sa buto, kasukasuan, ito ay nagpapakita na physical na katawan. So, kayang pagalingin ng tabak na ito, no?
na siyang salita, even ang ating physical na katawan, itong kapangyarihan ng tabak o ng salita ng Diyos. Ano pa? Kayang magpagaling ng psychologically or mental illness at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ito siya yung makaabot doon, mag-comfort. Kaya makalaya ang isang tao sa depression. At kung ano pang mga sadness, anger, lahat ng sakit mentally, no? Psychologically. So hindi mabubuang ang isang tao kapag siya ay may salita ng Diyos na pinanghahawakan at pinananaligan. Makikita ang kapangyarihan ng salitang ito. Kayang pagalingin ng isang taong na-depress, na-oppress. Kayang ibalik at ingatan ang puso at ang kaisipan. Hindi siya mabubuang. Palalayain siya sa kanyang mental illness and psychological problem. Maraming mga tao ngayon may psychotic disease. Talagang doon mo mapakita. Hindi na niya alam ang kanyang mga ginagawa. Hindi na niya alam kung paano makipag-reconcile. Gusto niya na lang bite-bite, backbiting, no? Labanan sa social media. Marami ng mga tao hindi na marunong magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. May mental illness na psychological, no? Depression, lahat. So, pero sa isang Kristiyano na mayroong tabak na salita ng Diyos, ang kapangyarihan nito ay nagpipenetrate. Pinipreserve ang ating mind, iniingatan. Lagi itong nire-renew ang ating mind, no? Kaya lagi tayong nakakaayon doon sa kalooban ng Diyos, banal at matuwid. At hindi tayo nakikipag-compromise sa mundong ito. Kaya nagagawa natin ang tunay na pagsamba. Kasi nare-renew yung mind natin. Ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan at tinanggap. Ano pa? Ang pangalawang kapangyarihan, hindi lang siya nagpagaling, no? Sa ating spiritual, physical, and psychological or mental illness. Ano pang kapangyarihan ng tabak at salitang ito? Ang kapangyarihan ng tabak na salita ng Diyos ay may kapangyarihang magligtas. See? Ito'y makapangyarihang sandata dahil kaya ito paghuhuin ang lahat ng kuta ng kaaway. So, kaya tayong iligtas sa pamagitan ng tabak na ito na salita ng Diyos. Anumang oras dumating ang kaaway o biglaan. Basta lagi tayong handa at may hawak na tabak at taglay-taglay ang tabak na ito na magkabilay talim na siyang salita ng Diyos, that Jesus Christ Himself. Sabi nga, if God is in us, who can be against us, kapatid? Kaya ang kapangyarihan ng salitang ito ay pinapatunayan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Itong tabak na ito. Ito ang sandata ni Pablo at ng lahat ng mga Kristiyano. At ang sandatang nating ito ay hindi biro ang kapangyarihan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos. Amen. At nakapagpapaguho ng mga kuta. Yes, hallelujah. At hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. So, ito'y hindi lamang sandata na makasanlibutan. Ito'y sandata espiritual. Nagpapaguho ng lahat ng kuta, ng kaaway, ng stronghold sa buhay mo, sa buhay sa iyong sambahayan, sa buhay sa iyong kapaligiran, at kung saang mga place or area ng buhay mo na ikaw ay nakukubkob ng kaaway, nakukontrol ng kaaway. Sabi nga, hindi ka pwedeng kubkubin at talunin ng kaaway kapag mayroon kang tabak na siyang salita ng Diyos na si Jesucristo mismo. Ang kapangyarihan niya ay kaya niyang paghuhuin anumang stronghold sa buhay mo.
Kaya, kapatid, ang ating sandata, hindi biro ang kapangyarihan nito. Kaya wag na wag mo itong bitawan. Saan ka mang magpunta, dapat dala-dala mo ang salita ng Diyos. Inilalagay mo sa iyong puso upang maingatan ang puso mo na wag kang masalisihan ng kaaway. Kaya sabi nga, itago ang salita ng Diyos sa iyong puso upang wag tayong magkasala. At ilagay sa ating kaisipan para yung the helmet of salvation, laging ilagay sa kaisipan natin na tayo iniligtas ng Diyos. At laging ilagay na umayon sa kalooban ng Diyos. Huwag lumakad ayon sa kagustuhan ng sanlibutan ito. Hindi tayo ma-brainwash, hindi tayo ma-deceive. Dahil pinoproteksyonan tayo ng kapangyarihan ng tabak na ito. At ang tabak na ito ay nagpapagguho ng stronghold sa puso mo, sa isip mo, sa personal mong katauhan. Huwag mong hayaan manahan ang stronghold. Gamitin mo yung tabak. Wasakin, pagguhuin. And even in your family or sa anumang mga bagay na kung saan lagi kang talunan dahil may stronghold. This is the moment. Tumayo ka, gamitin mo ang tabak mo. Iwas-siwas mo yan sa mga stronghold. Sirain mo, guhuin mo ang stronghold sa iyong buhay. Ang kanilang kuta, palayasin mo sa pamagitan ng tabak na yan. With power and authority, declare it in the name of Jesus kung anong gusto mo. Dahil sinabi ng Panginoon, ibinigay na sa atin ang susi ng kalangitan, that's power and authority, that yan ay sandata na magkabilay talim. Declare it. Dahil anong sabi ng Diyos, kung ano ang siyang pakawalan sa lupa ay pakawalan sa langit. Kung anong talian sa lupa ay talian sa langit. And that's the word, ang tabak. Use your power and authority and dominion through the Lord Jesus Christ. Kailangan marunong kang humawak ng tabak. Hindi yung sa iyo ang o kung kanino. Ang tabak ay para ito ya sa kaaway. Para hindi ikaw marisbakan ng kaaway. Huwag kang maging katulad sa anumang mga pulis na hindi marunong humawak at hindi marunong mag-manage ng tabak. Ginagamit nila ang tabak para sabi nga, ay kitlin ang buhay ng mga inosente. Dapat ang tabak or ang pistol or armas gagamitin sa tunay na karapat-dapat na kaaway. Hindi sa walang kakayahan, no? So, dahil ang tunay na responsable at marunong humawak ng tabak, hindi siya mapapahamak. Talagang ito ay maipatama niya sa kaaway, hindi sa kung sino mang inosente. At pananagutan niya sa Diyos ang kanyang pagiging irresponsable at inosente sa paghawak sa tabak na yan. Ganon din sa espiritual. Gamitin natin ito para kay Satanas at sa kanyang mga kampon na mga hindi pinatawad ng Diyos. Hindi sa kung sino-sino na iyong mga neighbor. Love your neighbor nga eh. Ang wasakin natin niya, ang guhuin natin, ay ang mga kuta ng demonyo, yung stronghold sa buhay mo, sa sambahayan mo, o sa anumang mga kung saan ikaw ay mayroong problema. Hayaan mo na ang tabak na yun ang gamitin mo upang wasakin, guhuin ang stronghold, hindi yung buhay ng kung kanino man, no? So, sabi nga, always remember na maging responsable sa paghawak ng tabak na ito. Maging matalino ka. Kung paano mo gamitin ang tabak o ang salita ng Diyos upang maproteksyonan mo ang iyong sarili at tunay na ito ay gamitin mo lamang sa iyong kaaway. Hindi mo ito gagamitin sa mga inosenteng tao. Dahil ang ating kalaban ay hindi mga tao, kundi mga principalities sa kalawakan, sa kadiliman. Sa kanila gamitin natin ang tabak na ito. Huwag tayong matakot sa kanila. Hindi yung kapwa natin yung ating atakihin. Ang atakihin natin ay ang espiritu or stronghold sa buhay na
ng bibiktima ng ating kapwa. Conclusion. Ang kapangyarihan ng tabak na siyang salita ng Diyos, ito'y buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Kaya, ganito na lamang kamakapangyarihan ang tabak at salita ng Diyos dahil si Jesus mismo, ang tabak at ang salita ay si Hesukristo na siyang Diyos, na ang lahat ng tunay luluhod at ang lahat ng labing magpupuri sa kanyang pangalan. At ang lahat ng langit at sa lupa, ilalim ng lupa ay sasamba sa kanya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tayo'y mananagumpay. Purihin ang Diyos sa inyo sa salitang ito. Tayo po ay manalangin, Ama. Maraming salamat muli sa aming napag-aralan. Pagpalain mo kami, ikintal sa puso't kaisipan, at hayaan mong maging marunong kami sa paggamit ng tabak na pinagkatiwala mo po sa amin. At tulungan mo kami na patuloy na maging matagumpay kami sa pamagitan ng tabak na magkabilay talim. At salamat po, O Diyos, na ang salitang ito ang magdala sa amin sa tugatog ng tagumpay through the Lord Jesus Christ. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy New Year! Ako pa inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege. Laging nagsasabing mahal na mahal ko kayo kay Kristo Jesus, at laging tandaan, mahal ka ng Diyos. Happy New Year and God bless everyone.